marketplace before the rulers. So pagkahibalo sa amo atong babae nga ay dili na ko makakwarta ani kay of course no gikuan naman gi-command naman ni Paul ang katong spirit nga naa sa babae nga muhawa dahil wala na siya kunuhay, dili na siya, wala na siya wala na siya talent no to say sa mga unsay yang gusto isulti sa tawo nga sa unsay lang future. So mao to niingon ang iyang amo nga ay wala dili na siya mapakinabangan kato nga woman. So ang ilang gibuhat ilahang gidrag si Paul and si Silas. So ningon din and when they had brought them to the magistrates, no, they said these men are Jews and they are disturbing our city. So they advocate customs that are not lawful for us as Romans. So mao di ay kay gumikan kanang it is unlawful ato nga place nga to share the word of God. So to make the long story short, so background to siya sa atong scripture. So to make the long story short, so they were being persecuted. So ato nga moment sa ilang gibuhat. So ningon danhi, so the crowd joined in attacking them. So since ato sila sa usa ka place ibalik ato na sila sa prisuhan. So ang mga tawo nga nakaila kung kinsa gyud sila and knowing they share the word of God and it was kanang unlawful dili daw kuno tuuyon silang balaod nga to share the word of God. So mato dingon sa verse 22, the crowd joined in attacking them and the magistrates tore the garments of them and gave orders to beat them with rods. So gihukasan ang gigisi ang ilang sanina, ilang garment ana lang. So they tore their garments and give orders to beat them. So they were beaten by the people. So gipasakitan sila sa mga katawhan and then gisi-gisi ang ilang sanina. So in short, they were being persecuted at the moment. So and when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison. So giadto sila sa prisuhan, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. So ang nahitabo daw ani mga igsuon, so they were placed in the inner prison, the most secure and painful place. So katuding place nga gisudlan nilang Silas and Paul, mao daw kuno to ang kumbaga mo to bilibid. So mao to ang place nga wherein secure kayo ang mga prisoners, so di gyud sila makatakas. Dito gyud siguro ang mga pinaka deepest nga mga penalties. So dito sila giadto sa usa ka adto nga place. So dito sila gikulong. So in their darkest moments, so in verse 25, which is our anchor verse, tingon dinhi, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. So amidst the things taliwala sa butang nga ilahang nasinati, so they were beaten up, gisi-gisi lang sanina, so they were being kanang gimak sila in a public nga place. So daghan kaayo tag makita sa Bible nga gi-persecute sila sa a public nga place. So si Paul ug si Silas, so wala sila naka-ityas they never miss nga ma-experience pod kana nga situation. Pero verse 25 amidst the situation mga igsuon, so they were praying and singing hymns to God and the prisoners were listening to them. So taliwala sa gi-persecute sila they were beaten up, gipasakitan sila, but still nahimo pa nila nga pagdayig o pagampo sa Ginoo. So tonight what do you do at midnight? So my question is unsa inyong ginabuhat during midnight? So ingon man dinhi daw about midnight. So ang situation, so the setting sa situation sige pamilo. So ang setting sa situation kay midnight, so padulungay na ang gabi or di kaya gabi na. So siguro karon nga panahon gikuan na to, giuyog na to si Paul ug si Silas. So padulungay naman ta midnight. So kung kamo kung kita unsa man natong ginabuhat during midnight or padulungay ang gabi. So of course as ginikanan, magluto, mag-prepare sa food, mag-prepare sa ato ang pagtulog. So if student ka na kay assignment, imo nang i-prepare ang imong mga school works. So mao gina ato ang usually nga ginabuhat, but adto nga moment nasinati ni Paul ug ni Silas ang persecution
that at the midnight jod, during the midnight, no, napiso sila, but despite sa mga butang nga ilang na feel or na sinati, no, they have the kuan pa ba, the burden nga mudayig sa Ginoo, magampo sa Ginoo. So maybe sa ato ang midnight karon, no, not talking about the clock, but the season in life when everything feels dark. So nagitay klase-klase nga mga season sa kinabuhi. So when prayer seems unanswered, so naay mga prayers nga dili patubagon sa Ginoo. So mao po na siya ang isa sa atong mga midnight, sa mga darkest hours nato mga igsoon. So we feel tired, panalag sa madrain ta, no, maybe gatuon kayo katuon tag-ayon, no, if you're a student, pero kanang unanswered pag yun, ang dili pag yun ang butang nga imong gi-expect nga imong makuha nga score. So maybe madrain ta sa pag-study, but then some chooses to complain kung naay mga unanswered prayers, or some also choose to give up. But here, example karon, no, our economic crisis, ato ang nasinati karon, no, taas na kayo tanan ng mga palalito, na gasoline, ang mato ka sa merkado, gamay na lang kay imong 1,000. So kana siya darkest hours po na siya, mo na siya ang midnight nato, country base kunuhay sa ato ang sa crisis nga atong gakasinati, sa economic crisis na inflation, political conflict nga ato ang kumuwi when we heard the news. So mo na atong mga midnight hours. So kumbaga as a citizen. So however, no, the Bible, no, we see a different response. So as a Christian, kuan daw ko, no, kanang natay lahi nga response when times nga may ka-experience ta mga darkest hour, katong mga midnight nga mga times sa to ang life. So just like Paul and Silas, no, they were not just tired. Ato nga moment, of course, kung ikaw ang nasa situation, karon pa lang daan na you were beaten up, na naka-experience, nakadili maayo sa imuhang lawas or sa situation nga imong na-experience. So they were not just being tired that moment ato, for example, midnight at 12 o'clock gid siya, but still, no, they have the courage to praise and to pray sa atong buhi nga Dios. So it was midnight, to the darkness hours, yet instead of complaining, they pray and sang hymns to the Lord. So, no, are we the kind of Christian nga instead nga mag-pray, no, mag-complain na hinuon ta? So, maybe naapoy panahon sa atong life nga, especially if unanswered pa ang atong mga prayers. So, nagdi times nga ga-complain ta, questions, na yung mga doubts sa atong self. But, no, gitun-an ta diyan ani nga scripture nga, how we will react during midnights or sa atong life no darkest hours. So, no, your situation does not control your response, no, your faith does. So kung unsa ang sitwasyon nga imong giatubang karon, no, it will not control sa imong response, no, as a Christian, but ang imong pagtuo daw kuno. Ang imong pagtuo. So what does it mean? So your situation does not control your response. Your faith does. So, instead, no, your trust sa Ginoo, ang imong pagsalig sa Ginoo, wala na gyud, empty na gyud amo ang bowl sa bugas. So since naaman tay faith, no, makontrol lang atong response ana, instead nga mag-away na Ginoo, no, as parents, so makontrol lang atong response kay naaman tay pagtuo. So ang ato ang faith, no, dili ang situation ang magkontrol sa atong response, but ang ato ang pagtuo sa Ginoo. So should guide, it should guide your attitude, your words, ang imuhang the way ka mo speak. Kung nakay ka ng conflict sa imong isig katawo, dili ang situation ang magkontrol sa imuha ng imong pagtuo. So hatagan kag wisdom sa Ginoo, ang also ang imong action, since nagtuo man ka sa Ginoo. So you didn't get the job, for example, very na kaya kung so for example, worker ka, so wala ka nakaget sa imong promotion. So instead nga mag-complain ka or imuhang Ginoong mag-mediocrity na inon ka sa imuhang work, nagtuo man ka nga, Lord, there's always a good timing para sa ako. So instead of complaining, imo na inong buhaton ang good way, no, nga makita kung unsa si Lord mag-work sa imuhang life. So here mga igsoon, no, let us learn how to respond in our midnight season. So first, the ani is
praise is a choice, no? It is not a feeling. So ang pagdayeg sa Ginoo is dili siya dili siya choice nimo, no? It is a choice rather. So dili siya feeling nimo kanang feel lang nako nga mudayeg sa Ginoo, no? It is your choice gyud nga mudayeg ka sa Ginoo. So in Paul and Silas didn't wait to feel better. So sa situation ni Paul og Silas, so wala sila nagtagad nga ang ilang sitwasyon ma-feel better or ma-at-ease ang ilahang pain. So they choose to praise God in pain. So wala sila nagtagad nga makagawas ko sa prisuhan, ayan ako daygon ang Ginoo, but they choose to praise the Lord na ila yung gipili nga modayig o magampo, no, in that mid-say circumstances nga ilang giatubang. So in Hebrews 13:15 na ingon ang word, let us continually offer to God a sacrifice of praise. So praise become a sacrifice when it's offered in difficulty. So choosing praise even when you don't feel like it, no, it shows faith and trust in God. So imong pilion nga mudayeg sa Ginoo miskan dili nimo feel, so kanang muna siya nagpasabot ang imuhang pagsalig sa Ginoo. Lord, kanang pangit kay akong sitwasyon karon, wala gyud ni haom ang akong kagustuhan, but imuhang gi-choose nga mudayeg sa Ginoo na it reflects sa imuhang pagtuo sa Ginoo, mga igsoon. So during this time, no, we face crisis, no, as a Christian. So daghan kay tawa ko kibalo sa inyong crisis sa inyong panimalay, sa inyong trabahoan, or sa inyong friends or situation ka nga nakakaroon na as a Christian, no, we don't wait for things to improve. No, wala ta nagtagad nga mo improve ang situation. Ay hata mo dayeg sa Ginoo, but mudayeg no usa ka isip at Kristohanon, mudayeg gyud ta, no, we go to the wave, no, mudayeg ta sa Ginoo even mao na ato ang gaka-feel, no, mao na ato ang na-feel at the moment. So the second one ay praise breaks chains. So ningon diri sa Acts 16:26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were unfastened. So during the moment nga nagdayeg si Paul ug si Silas, so naaday earthquake na nahitabo sa prison. Dayon the doors were open, so nangaabri grabe ka miracle or ka hibulungan ang nahitabo ato nga panahon. So nangaabri daw kuno ang pertahan, din ang mga chain, so mga pusa siguro sa mga prisoners, so nanga-open. So mo to siya ang nahitabo. So no, sa ato ang pagdayeg, mga igsoon, no, there's a breakthrough, no, praise breaks chains. So sa atong pagdayeg na nagapamuhat ang Ginoo sa pinaagi sa atong mga pagdayeg. So after they praise, no, Paul and Silas, no, God moved powerfully sa prison, so sa situation nga naa sila. So their praise invited God's power, no, resulting into freedom. So ang ilahang pagdayeg, no, it results sa ilahang freedom. So ang ilahang pagdayeg at it invites God's power nga makabaton sila og kagawasan. So mo toy nahitabo kay Paul ug kay Silas. So some of us may feel chains sa mga problem. Ang ato day ko nung angay nga buhaton is modayeg sa Ginoo. Kaya ba na nato? No, naay mga sitwasyon nga we feel so kanang nasakitan ka. No, ang ato day ko nung angay buhaton kay modayeg sa Ginoo. The word of God said nga kung mudayeg ka sa Ginoo, no, hatagan ka kaniyang freedom ana nga sitwasyon. Di ba, amazing kay ang pulong sa Ginoo. So the word of God say, no, that if we feel kanang burden sa atong kinabuhi, no, prayer and praise can bring spiritual breakthrough. No, dili gyud nato matamas-tamas or dili nato malimit ang ato ang pagdayeg pod dinha sa Ginoo, kay no, according to His word, it invites God's power for us to have kanang a breakthrough sa chains or sa problems nga ato ang nasinati. So no, if we are believing sa word ni Lord, so as a Christian, so nagtuong gyud ta ana mo nang it is easier sa ato ang amudayeg samtang no nagkalisod, no, easy na kay na sa ato
Sisaw na kayo na sa usa ka Kristohanon. So the third one and the last one, no, your praise is a testimony to others. So ang imuhang pagdayeg, no, the way you praise, the way ka nga mo obey sa Ginoo, no, it already a testimony sa uban. So in Acts 25, so ningon ang word din nga, the prisoners were listening to them. So when the jailer woke and saw that the prison's doors were open, so sa ato nga moment, di ba, nagdayeg si Paul o si Silas. So na ang mga pertahan na open, ang ilahang chains kay na open. So ang katong nagbantay sa prisuhan, so natingala siya nganong nakuyawan siya nganong nga open ang mga pertahan. Nung nakulbaan siya kay basin daw kuno nakagawas ang mga gipang priso. So ang iyang gibuhat kay nagkuha siya og sword, dinihan na lang daw kun dugabo na iyang kaugalingon. Kinahadlok siya nga basin na hinuog kanang makuha niyang trabaho ba nga nahadlok siya kay wala niya gibantayan og ayo ang mga prisoners. Pero ang gibuhat ni Paul, but Paul cried with a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." So niingon si Paul nga ayaw pasakit ang imuhang kaugalingon kay naara daw sila dito. So nara din silang Paul dito, wala sila nagitaka. So the jailer called for lights and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. So giingon din nga siguro niluhod ang maong nagbantay sa prisuhan do atubangan ni Paul o ni Silas. So giingon din siya diri nga, then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" So niingon ang katong nagbantay sa prisuhan, unsa akong angay buhaton aron ako maluwas. So and they said, "Believe the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." So mao to ang response ni Paul o ni Silas. So ang akong point 3, no, your praise is a testimony to others. So in a simply manner nga nagdagig, nagampo si Paul o si Silas sa prisuhan, and the other prisoners kan naglisten sa iya ha. Then there was kanang nagbantay sa prisuhan nga iyahan na witness ang katong paghitabo nga iyahan na untang patyo ng iyang kaugalingon, no, nagkuha siya og sword, iyang siguro labawan niyang kaugalingon, but instead, no, niingon siya nga, "Sir, unsa man ang akong buhaton nga ako maluwas?" So di ba ang atong mga pagdayeg mga igsoon, no, without us knowing nga it speaks volume na pud ay sa mga tawo nga palibot sa atoa. No, there's no way for us to stop nga mudayeg sa Ginoo, or maybe naa kay someone nga gusto kay nimo invite sa church, but kanang dili gagahit kay siyang ulo, pero no, wala gyud nato nahibalaan nga maglihok day ang Ginoo, no, the way we obey ni Lord, no, the way we praise nga atong ipakita sa Ginoo, aga manifest ang word ni Lord sa imong kinabuhi, you put it into action, no, wata na sayod nga kuan na di ay kanang nahimo na da itong stepping stone pod sa uban nga modayeg pod sa Ginoo, di ba? It's already a testimony na pud kay sa uban. So no, let your light shine, no, before men, that they may glorify the Lord in heaven. So mo to siya mga igsoon, no, ato lang yung ipadan-ag, no, kung kinsa kita nga Kristohano, no, let us keep on praying, let us keep on praising the Lord, because no, makita gyud ang kahimayaan sa Ginoo sa atong kinabuhi, no, makita kung unsa ang good deeds nga gihatag ni Lord sa ipatilaw sa Ginoo sa imuha, then mutakod na dayon na siya sa uban, no. So here, so their praises become a witness that leads others to see God's power. So the way si Paul o si Silas nga nagdayeg sa Ginoo, nang it become a witness pud sa uban nga makita po nila kung kinsa jud ang Ginoo nga ilahang gialagaran. So in a world full of negativity mga igsoon, no, when we still praise God, people will see that our faith is real. So karon nga sitwasyon, unsa man atong buhaton, since grabe naman ang mga crisis nga atong giatubang, so kung we will earnestly seek and praise the Lord, no, makita na sa uban nga unsa gyud ang atong pagtuo, ng atong faith, ang atong trust ni Lord. So as a conclusion, no, we are facing our own midnight. So kitang tanan, no, we are facing our own midnight.
darkest hours sa kinabuhi, na financial pressure, sa tinansi daw wala naka-join kay wala community, wala yun ana ba mga darkest hours sa atong life, ng emotional struggles, no, kung atong emosyon na ang atakihon, no, our emotional struggles, daghan kayo tang ma-say when it comes to crisis, or when it comes to midnight sa ato ang life, but just like Paul and Silas, no, we can still pray, no, we can still worship, no, mo na nakanay sa Christian, no, mahimo pagyapon tag makahatag pa tag pagdayeg sa Ginoo, makaampo pa ta sa Ginoo, mo nang niata din hikaron, no, and still God is working, no, even though we don't see you, no, you are still working, Lord, no. So mao to siya mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nga buot ipaabot na natong tanan, no, in our midnight, in our darkest hour, no, just like Paul and Silas, no, they have nahimo sila nga i-persecute sila ato nga panahon, but still nahimo na yun silang panalangin sa pisuhan. So no, mahimo unta na nga ato ang makinabuhi nato ang ilahang pagka prayerful, no, ang ilahang pagdawi sila nga modayeg sa Ginoo aron mahimo pud ta nga blessing sa uban nga mga katawhan. So maula po na ako ang ma-share kaninyo karon kagabi ng mga igsoon.